Alamat ng lansones. Noong unang panahon, sa isang bayan sa Laguna ay may isang kagubatan na sagana sa iba't ibang puno at halaman. Isa sa mga punong ito ay ang puno ng lansones. Namumunga ito ng tila mga ginto, perlas, maliit, bilog at kaakit-akit. Subalit, sa kabila ng ganda ng bunga, may nakatatakot na mga paniniwala ang mga tao. Ayon sa kanila, nakalalason daw ang prutas na ito. Dahil dito, walang sinuman ang nangahas na kumain ito. Ang mga bata ay laging pinagsasabihan ng kanilang mga magulang na huwag lalapit sa puno. Maging ang matatanda ay iniiwasan ang mga lansones. Kahit na tila nakaaakit ang mga bunga nito kapag panahon ng anihan. Isang araw, dumating sa bayan ang isang dayo, isang estrangherong galing sa malayong lugar. Gutom na gutom at pagod na pagod siya mula sa mahabang paglalakbay. Nakakita siya ng puno ng lansones na hitik sa bunga. Hindi siya naniwala sa mga babala ng mga tao at agad pumitas at kumain. Ngunit hindi nagtagal, bumagsak ang katawan at namatay. Dahil dito, mas lalong pinaniwalaan ng mga tao na lason nga ang prutas at tanging kamatayan ang naghihintay sa sino mang kakain nito. Lumipas ang mga araw at dumating ang isang mahabang tagtuyot. Walang ulan, natuyo ang mga bukirin at unti-unting naubos ang mga pagkain ng mga tao. Ang dating masaganang bayan ay napuno ng gutom at pangamba. Sa gitna ng paghihirap, napansin nilang ang lansones lamang ang patuloy na namumunga. Ngunit dahil sa kanilang paniniwala, walang gustong sumubok kumain. Pinili nilang magtiis sa gutom kaysa mamatay dahil sa lason. Isang araw, dumating sa bayan ang isang magandang babae. Siya ay may kakaibang karisma at tila may ningning ang mga mata. Lumapit siya sa puno ng lansones, pumitas ng bunga at walang alinlangan na isinubo ito sa harap ng lahat. Nagulat ang mga tao sapagkat hindi siya nagkasakit. Sa halip, napansin nilang mas gumanda pa ang kanyang mukha. Tila ba may liwanag na nagmumula sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, "Hindi lason ang bungang ito. Ito'y biyaya para sa inyo. Huwag kayong matakot sapagkat ito'y pagkain na magbibigay sa inyo ng lakas." At tuluyan siyang naglaho na parang hangin. Napagtanto ng mga tao na siya ay isang diwata na isinugo upang ipakita ang katotohanan. Dahil sa nasaksihan, nagsimulang pumitas ng prutas ang mga tao. Isa-isa nilang tinikman ang bunga ng lansones. Laking gulat nila nang matuklasan nilang ito pala ay matamis, masarap at nakabubusog. Mula noon, nawala ang takot at paniniwala na ito'y lason. Tinawag nila itong lansones mula sa salitang lason na inalis ang bigat at pangamba at naging tanda ng bagong pag-asa. Ang aral ng alamat ay huwag agad maghusga o maniwala sa sabi-sabi nang hindi sinusubok ang katotohanan. Ang tiwala at tapang ay nagbubukas ng pintuan tungo sa ginhawa at bagong simula.